So yun, magandang araw po sa ating lahat mga ka-business. Kumusta po kayo mga ka-business? Yan o. Ayan, so for today's vlog mga ka-business, kukumustahin natin si Chris Papaya. Ay, konting interview lang po tayo. Ano po? Ayan si Chris. Hello po mga ka-business! So ayan mga ka-business, pero bago yun, syempre, magbibigay lang ako ng ilang info po kung bakit natin nakilala si Chris Papaya. Ano po? So, ang nangyari po kasi ng mga ka-business, kung naalala nyo po dun sa mga dati pa na upload natin kay Chris Papaya, yung unang-unang pagkakataon po mga ka-business, na nakita natin siya na nagtitinda ng saging dyan sa harap ng bahay namin. So, sa pagkakataon na yon, wala naman tayong ibang layunin kundi tulungan siya sa pagkakataon na yun. Pero hindi ko pa alam na yun pala ay unang pagkakataon niya na magtinda ng saging. So, yung video na yun, ito yun mga ka-business. Yan. Okay? So, pagkatapos nun, lumipas yung 6 na buwan ba? Opo. 6 na buwan mga ka-business. Lumipas yung 6 na buwan na hindi ko na alam kung ano yung nangyayari kay Chris Papaya. So, nangyari, nagulat na lang ako kasi nakita ko ron sa YouTube, na tumaas yung views niya. Umabot na yata ngayon, nasa 212? 20. 220? Wow, 220,000 na yung views nun. So, nag-trending siya. So, nung nakita ko yon, syempre, kalimitan naman sa mga vlogger, talagang nire-review yung mga comment, yung nagbabasa ng mga comments. So, yun, nakita ko ron, ka-business, sana matulungan mo pa siya, ganito ganyan, ka-business, sana kunin mo na lang siya, ka-business, ampunin mo na lang, yung mga ganong mga comments doon. So sa akin naman, saan ko kaya hahanapin yung taong yun, si Chris Papaya? Pero hindi ako wala ng pag-asa, dahil nga gusto kong kumustahin din, malaman natin kung ano na ba yung kalagayan niya, ano na yung sitwasyon niya, at saka ma-update yung ating mga ka-business. So, ang ginawa namin, kasama ko si Estong, hinanap namin siya. Nagtanong-tanong po kami mga ka-business doon sa mga nagtitinda rin ng saging. So, sa madalit sabi, napagkalaman namin na yung kanilang bodega pala ng mga saging dito lang din sa loob ng subdivision namin. So, ayun mga ka-business, sa madalit sabi, pinuntahan namin doon pero hindi naging ganun kadali. Ano po mga ka-business, kasi pagpunta namin doon, hindi namin naabutan. Lagi siyang wala, palibasa. Siyempre ang hanap buhay niya ay paglalako ng saging. Hindi siya napipirmis sa isang pwesto lang. May mga pagkakataon na ngayon nandyan sa palengke, o sunod na araw naman nag-iikot sa mga subdivision. So, hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon mga ka-business na pagpunta namin doon sa bodega ng saging, naabutan namin. So, yun yung pangalawang video natin mga ka-business sa kanya. So, pagkatapos po ng mga ka-business, yung pangalawang video, doon ko napag-alaman yung kalagayan niya na yun nga, hindi pala ganun kalaki o yung kinikita sa saging. Ang totoo, nalulugi siya, at nagkaroon na siya ng utang. Nagkaroon na siya ng utang doon sa kanyang pinaka-amo o boss, pinagkukunan ng saging. So, sumunod na mga pagkakataon, nabasa ko rin sa mga comments sa mga ka-business, tulungan mo po si Chris, ganito, ganyan. So, sa pagkakataon na yun, naantig na yung puso ko. Kasi, syempre, hindi, at least na kumita kasi siya, nangyayari pala, nagkakaroon lang siya ng utang. So, paano yun? Paano siya makakapagpadala roon sa probinsya, sa pamilya niya? Kasi naikwento nga po niya na meron din siyang asawa at anak na nandoon sa probinsya. So, ginawa ko, pinausap ko siya at may upload tayo doon. Napag-alaman ko rin na nung pangatlong upload natin, napag-alaman ko na yun nga, may nabanggit na nagtatalpak siya at saka nagiinom.
So parang syempre sa akin, yung pamilya ko rito sa bahay, medyo parang hindi pwede. Kasi syempre mahirap naman yung magsasama ka ng tao sa pamamahay mo na may bisyo, di po ba mga ka-business? So parang nag-alinlangan talaga ako, honestly nag-alinlangan ako. Pero nung nasabi ko sa sarili ko na siguro hindi muna ngayon, lumipas yung mga ilang araw at ayan si Estong, malaki rin ang naging bahagi niya na pagkuha namin kay Chris. Kasi sabi rin ni Estong, kuya, maganda siguro mabigyan natin ng pagkakataon kasi kawawa naman. So naisip ko rin naman, lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo nagkakasala, wala namang perpekto, pero lahat tayo deserve naman ng second chance mga ka-business. So yun ang nagtulak sa akin na sikapin na makuha siya doon sa sagingan. So ayun, awa ng Diyos, meron din tayo mga ka-business na nagpaabot din ng tulong. Ka-business, mag-aambag ako para matubos si Chris Papaya. Yung una nga sabi 28,000, tapos naging 18. Tapos nagulat ako nung mismong pagpunta na namin doon, yung 18,000 nadagdagan na naman, naging 22,500 plus. So sa madaling sabi, binayaran na natin ng buo yun mga ka-business. Tapos merong kasulatan yon na nireceive nila yung ganong amount bilang bayad ni Chris doon sa kanyang utang para makalipat na sa atin. So ayun mga ka-business, So ngayon Chris, kumusta ka naman? Masaya po ako ka-business sa pagpasalamat ko kay ka-business na naalis na ako doon sa dati kong trabaho. Nagpunta sana ako ng Maynila para maahon yung kahirapan, yung buhay ko sa probinsya. Hindi pa rin pala kasi miski kikita ako ng saging, nalulubog pala ako sa utang mga ka-business. Kasi first time ko pa rin magpunta ng Maynila at saka po magtinda ng saging. Wala po akong karanasan na ganun. So yung mga ka-business kasi, yun nga, first time niya sa ganung uri ng hanap buhay. Hindi niya gamay, Bagaman syempre, may mga kababayan tayo na ganyan ang hanap buhay na kumikita naman talaga. Aminado tayo. Kaya lang sa kanya, kay Chris, hindi ganun ang nangyari. Palibasa, galing bago pa lang at hindi pa mahusay magsalita ng Tagalog. So, hirap pa siya. So, ayun, naintindihan naman namin yon. Kumusta ka naman ngayon dito sa piling ni ka-business at saka nung ating ka-business family, kay Mrs. Ka-business, kay Papa Deans, lahat nang nandito, sila Estong, Kuya Estong mo, tapos yung mga kids, at saka yung si Papa Dave, at saka si Budang. Kumusta naman sila sa iyo? Okay naman po sa bahay ni Kuya ka-business po. Hindi na po ako magkakaroon ng utang. Wala na po akong iniisip na kasi noong nagtitinda po ako mga ka-business, nagtitinda ako na parang wala ako sa sarili. Paano ko pa ayun babayaran yung 18,000? 28 muna. 28 muna pala po mga ka-business. Sabi ko sa sarili ko, saan ka ako hanap ng pera? Kung gusto ko man magtrabaho ng mas maganda, kaso wala po akong pinag-aralan po mga ka-business. Salamat po kay ka-business natin, binigyan niya ako ng pagkakataon na matulungan po niya ako. So, Chris, nabanggit mo yung pinag-aralan. Ano ba ang natapos mo pala? Grade 3 lang po mga ka-business. Grade 3. Marunong ka naman sumulat. Opo, marunong rin magbasa pero kaso hindi po yun na kabisado ko yung mga word na malalim, hindi ko po yun maano. Okay. So yung mga ka-business, ako na humihingi sa inyo ng paumanhin kung sa mga pagla-live natin, hindi niya magawang mabasa, mag-shoutout. So ayun po yung dahilan. So ayun, kumusta naman yung tandem ninyo ni Kuya Estong mo? Okay lang po mga ka-business, masaya rin po ako nakasama ni Kuya Estong kahit hindi ko maibigay yung talent po. Talent pala. Talent para pareho kay Kuya
Istong na alam niya kung ano sa akin, wala talaga akong maibigay na talent. Pero hayaan niyo po, magsisikap po para sa inyo mga kabisnes. Tungkol naman doon sa binabanggit mong talent, hindi naman kailangan, yung natural lang tayo. Yun naman ang vlog natin eh. Si Estong kasi, nagkataon lang na talagang komedyante siya. Opo. Oo. Ikaw naman, kung ano lang yung natural, yun naman Kung ang... anong meron sa akin, yung lang maibigay ko Oo. sa inyo mga kabisnes. Oo. Pasensya na po kayo talaga. Walang, sa akin, para sa akin, walang kaso yun. Basta yung natural mo lang, naturalesa. Kasi si Estong, ako, aminado ako, mga kabisnes, talagang may talento pagdating sa pagkukomedya. Magaling si Estong. Tapos, yun, huwag mo alalahanin yun. Importante. Nag-enjoy ka naman doon sa mga pinaggagawa nyo. Siyempre mga kabisnes, para sa pamilya. Di kasi yung huling upload natin about doon sa, ano yun, di ba? Yung nag-transform kayo. Opo. Oh, anong naramdaman mo doon? Para akong hindi ko maisip ano ba? Tawang-tawa nga yung asawa ko noon, mga kabisnes. Nanonood sila doon? Opo. Oo. Sino-sino yung mga maliban sa asawa mo? Andun, dami na daw nagpa-shoutout sa akin, sa Maranding po, sa Iligan. Wow. Pagkakataon mo, shoutout mo sila. Shoutout po dia sa Maranding, sa Iligan. Muna na yung gikag probinsya na abot og Manila, nagsikat na. So, ganyan lang, no? Masaya lang tayo. Ano ba yun? Yung gusto ko lang Chris, kasi hanggang ngayon pala isipan din sa akin eh, mga ka-business. Ano yung nasa isip mo nung unang pagkakataon na nagkita tayo dyan sa harap ng bahay? Nung tinawag kita, nung unang-unang araw din yun eh, ng paglalako mo ng saging. Pakikwento mo naman sa kanila. Ganito po yun po mga ka-business. Ano, Bisaya Arab na ako. Oh, sige lang. Hapon na mga ka-business, hapon na tuyo ko rin sa subdivision, kaya dili pa man ako kabisado ng kaluukan. Bago pa ko, dire raw tuyo sa subdivision. Dito lang daw siya paikot-ikot Dito sa lang po ako subdivision. nag-ikot-ikot ng subdivision. Tapos nakita, di ko rin po alam na vlogger po si Kuya Ka-Business. Akala ko po niya, pinagtripan niya po ako. Kasi hindi, para rin akong inosente kasi. First time ko pa maglako ng saging. Tapos di ko pa to kabisado, akala ko pinagtripan po niya ako. Wala pang kita. Oo, wala pa. Parang namang problema ka pa noon yata. Parang na ako gusto na umalis eh kasi ano ba to, sa gabal yata to. Sa gabal pala ha. Pero sa ngayon pala mga ka-business, nagpapasalamat po ako sa kanya at sa Panginoon. So yun, dahil sa sinabi mong sagabal, mga ka-business, panoorin niyo yung first video natin kay Chris Papaya. Dun sa mga bago po. Ako talaga, nung first time kita nakita, nung kinausap kita, nung naramdaman kong Bisaya ka, lalo akong nagkaroon ng interes, no? So, ano naman ang naramdaman mo nung pagkatapos napaubos natin yung saging mo? Ano inisip mo nun? Mapabayaran ka ba? Ano ba? Kasi hindi ko pa naman ibinigay sa yung bayad, pero Opo. pinamigay na natin yung saging eh. Nakabahan din ba ako mga ka-business kasi ubos na yung saging ko, wala pa ako natanggap na bayad. Paano na? Bugbog ako sa amo ko. Tapos, ano ba inisip mo? Sige, ano mo lang. Kasi ngayon ko lang din to mapapakinggan sa kanya, mga ka-business eh. Yun, mga ka-business. Sabi niya, gusto mo bang mapaubos yung paninda mo? Sabi ko, opo. Siyempre, masaya rin ako pag napaubos ko yung saging ko kasi mag-alas 4 na yata yun. Siyempre, para makapahinga din ako ng maaga. Sabi ko, inisip ko, kaya to, bakit ako hinarang? Ayun, nakabalot na yung mga plastic yung saging, pinilagay namin sa plastic para bibigay namin. Sabi ko, di na kaya ako uuwi sa amo ko. So ganun pala yun ha, ganun pala na sa isip mo nun. So nung nandito na tayo sa bahay,
Kasi awang-awa ako sa kanya noon eh. Naisipan ko na pakainin muna. Oo. Sus, kain talaga siya kahit Gutom kayo Bisaya. Ito mga kabisnes. Oo. Kain siya. Dagko kang singot. Oo, kain siya. Nung pagtapos namin pamigay yung saging, hindi ko pa rin naibibigay yung para sa kanya yung pera. Kain siya dyan. Oh, so sabi ko, kaluoy, kawawa naman tong kagwang na ito. Talagang gutom. Kain siya. Tapos so, ayun na. Nung tapos ka na kumain, ibinigay ko sa yung sobre. Naalala mo, di ba? Opo. Oh, nung nakita mo yung laman, ikaw na magsabi. Oh, Yung tapos pwede mo na po- sabihin kung ano. Tapos na po akong kumain, tsaka na po pinabot yung sobre sa akin. Pinabuksan niya po sa akin. Tinignan ko. 2,000 po. Sabi ko sa sarili, masaya. 2,000 yung inabot ko sa iyo. Magkano yung remit mo? 1,500 po. 1,500. So may sobrang 500. Opo. Okay. Tapos maagang naubos yung saging. First time ubos ano? Opo. So anong naramdaman ng isang Chris Papaya sa pagkakataon na yun? Masaya po ako mga kabisnes kasi napaaga ko po yung napaubos yung paninda ko po. Anong iniisip mo sa akin? Oh? Sabi ko, mabait pala si kuya. Akala mo, Akala ko pinagtipan niya po ako kasi wala pa akong kita. Ubos na yung paninda ko. so ayun, so ayun mga kabisnes, yun ang istorya niyan. So ngayon, Chris, sa totoo lang, kumusta ka rito sa bahay? Ano ang nararamdaman mo? Kumusta yung pakikitungo sa'yo ng mga taong nandito? At tawag nito, ano na mga nagbago sa iyo? Sige yun muna, yung mga pakikitungo muna. Dito, basta siya, tagbay ako. Oo, sige lang ha. Sige lang. Dire sa balay ni kuya ka business. Dire mo yang naingon sa kuha nga kung yan na explain niya sa kuha kung sa ibuhaton dire sa balay para sa amuan tanan. Dire buntag niligme si Kuya Istong siya magluto. Ding ako maghugas kong plato mga ka-business. Wow. Like, wala na may trabaho. Higda na may sa amo ang higdaanan ka-business. Relax, tigo mo kusog. Ano yung tigo mo kusog? Ipon ng lakas. Mag-ipon ng lakas. So, yun yung yung tinutukoy niya, yung daily routine, no? Opo. Yung mga ka-business, Tagalogin ko, no? Para doon sa mga hindi nakakaintindi. Sa umaga daw, pagising niya, nagwawalis na siya dyan. Yan. Tapos si Kuya Istong naman daw niya, magluluto ng almusal. Tapos pagkatapos ng kumain, Ako na po bahala. siya nang naghuhugas. Siya Opo. nang naghuhugas ng pinggan. So, totoo yun mga ka-business. Pinatutunayan ko yung totoo yun. Ganun ang daily routine dito. Kasi, pagka si Mrs. Ka-business, hindi siya ang nagluto, panigurado yan si Estong ang magluluto. Kasi masarap. Mahusay magluto si Estong. Nagustuhan pati ni Mrs. Ka-business. So, si Chris naman, siya yung tawag nito, magwalis-walis dyan, mag-arrange ng mga dilig-dilig ng halaman, no? So, ganun. Yun yung daily routine. Kumusta ka naman na ngayon, Chris? Ibig sabihin, may naalala mo yung upload natin na tumanggap ka ng blessing. Po, salamat kayo mga ka-business na pilang mana dire ya? Isang linggo. Hindi pa ako umabot ng 1 linggo po dito. Nakatanggap na po ako ng blessing ng 5 10,000 na. o 10,000. 7 at saka yung una, yung binigay ko na 2,000 po at saka kay binigyan din po Istong. ako ni Kuya Istong po ng 1,000. blessing na 1,000. Kaya bali. naging 10k na po yung natanggap ko po mga ka-business. Wow. Maraming salamat po sa inyo mga ka-business. Oo. 1 week pa lang Opo. Tapos anong ginawa mo ron sa pera? Ayun po, mga ka-business ito. Binili ko ng damit. Forma na po akong tao. Oo. Yung iba namang pera, pinadala ko po sa mag-ina ko po. Ano sabi ng asawa mo? Tika, nung nandun ka ba sa sagingan, nakakapagpadala ka ng pera sa kanya?
Ano po, yung bawa na po ako sa utang mga kabisnes, hindi na po ako nakapagpadala kahit 200. Okay. So, ngayon, nung nagpadala ka sa kanya, ano ba yun? Sinurprise mo o itinawag mo muna? Tinawag ko muna at sabi ko magpadala ako. Wow. Padala ko ng 2,000. Wow. Yung pangalawa, nagpadala din ako ng 3,000 po mga kabisnes. Wow. So, nakakatulong sa kanila, ano? Opo. Tama yan, yung blessing na dumarating sa iyo, yun naman talaga para sa pamilya. Huwag na yung Yung mga talpak mga kabisnes, wala yun, di yan totoo mga kabisnes. Magsasabi po ako ng totoo. Dati po sa probinsya, may bisyo po ako, alak, sigarilyo po. Yung mga sugal, wala po yun mga kabisnes. Okay, that's good. Hindi naman tayo nagtatrabaho para sugal, para sa bisyo. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya. Eh ngayon dito, nagiinom ka pa ba? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Nagiinom ka pa? Hindi. Hindi, bawal talaga syempre. Hindi na po. Kasi nakakasira yan ng ng katawan. Sabi niya sa mga kasama ko na magsasaging, sa Bisaya pa, hindi na ka makainom. Anong dili ko, tubig di ay. Pero Ay, ba, nga pala. Sige, tuloy mo lang. pero tubig, pwede man na, kaya na to kung nga na to ang bisyo. Importante nga, dili tama daw sa itong ipuyan. Kaya sila, kuya, ka-business, kila istorya, mga tanan dire, wala yung mga buhay bisyo. Nga pala nabanggit mo sa akin, kwento mo sa akin, nung, ano ba yung binili mo doon sa labas, nagbigay ka ng ano? Ay, Kaya, dito po, para malaman lang. ganito po mga yung mga ka-business. Inutusan po ako ni ma'am ka-business na pumunta sa labas. Nagbili ako ng, ano ba yun? Yung Oh. tinapa. Tinapa. Oo, tinapa. Para doon sa palabo kasi yung nag-prepare tayo nung may bisita Opo. tayong abogado. Inutusan po ako. Abogada pala, sorry. Oh. Ano yata, mga 6:30 yata yun. Pumunta ako sa labas. So, nagkataon din po mga business, nakasalubong ko yung magsasaging. Nakita na Sabi- ko, purma na. Di na po maamoy kagwang. Tapos, ano nangyari? Sabi na sa akin, palibre naman na. Kahit sabi saya pa, libre, pudmig snack. Eh, moro ding hayahay naman ka. Buot ko sa bulsa, nagano ko sa gatos. Yung pagbalin bro, wala ko kapalit na tuog. Tinapa, bipat ako sa talipapa, lakad din po ako. Nasalubong ko rin sila, binigyan ko ng tagsandaan. Wow! Ang galing! Galing. Tama yun, mag-share din ng blessing kasi mga kasama mo sila eh. Opo. Diba dati? So, yung mga ka-business doon sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, sabi niya, inutusan siya ni Mrs. Ka-business, bumili ng tinapa, at pagpunta niya sa palengke ay nakita niya yung kasamahan niyang mga nagtitinda ng saging. Biniro daw siya na kung magpamerienda Opo. kasi iba na raw yung datingan niya. So, nagbigay daw po siya ng tig-100. Ilan lahat sila? 5 po. 5. So, nakalimandaan ka rin pala. Nabawasan yung pagpadala ko. Di, okay lang yung grabe ka naman. Okay lang yun mga ka-business. Joke lang yun. So, ayun, no? So, ayun, mga ka-business, ano pa ba may tatanong natin mga ka-business? Kumusta naman yung pagtrato sa ni Kuya Istong mo? Para po kaming tunay na magkapatid po mga ka-business. Paano ka naman itrato ni ka-business, ni Mrs. Ka-business dito sa bahay? Ano lang, para rin tunay po kaming Yeah? Sige, kaya mo yan. kapamilya. Oo. Para lang po niya, tinuring po ako ng kapamilya. Eh, kumusta naman yung, yung pagtrato sa'yo ng mga anak ni ka-business? Yung anak na po ni Kuya 3 yan sila. Istong, Hindi, anak ko. ano Si Papa Dins, si Dave, at saka si Marily. ba tawag? Sa Bisaya, i-translate ko na lang. Mula ra po miyo ka na mga igsoon. Para raw magkakapatid. Yan. Opo. Kasi akala ko mas matanda sila, ako pala matanda. Okay, kamusta yung dalawang kiddos natin? Yung pakikitungo sa iyo. Okay naman po, palagi ko na nga yung kinukulit si si Amaro. Pinaglalaroan niya minsan. Yung dalawa, kita oro naglalaro sila. So, ayun, happy ka dito Opo, sa thank you rin po kay Ayun naman. Ay, kalami. Pare.
Basta good boy ka rito, ha? Dati na po tong good boy. Okay, pagpatuloy mo, ha? Opo. Ano, tawag nito, tuloy-tuloy lang. Naiyak tuloy ako. Hindi ko rin sukot akalain mga ka-business na sa ganitong simpleng papablog, meron tayong mga kababayan natin na kagaya ni Chris Papaya, nila Estong, ano? Sabi nga doon sa mga comment section na nababasa namin, nasasagip yung buhay. Parang ang hirap lang din isipin na ganun ang naging resulta ng ating simpleng mga pagbablog. So, maraming salamat sa Panginoon Diyos at maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta niyo mga ka-business. So ayun Chris, welcome ka rito sa ka-business family at isa ka ng tunay na ka-business family. Thank From you now po. on. Okay? At magtulong-tulong tayo. Wala kang dapat alalahanin dito. Yung patungkol naman dyan sa tinutulugan nyo, mga ka-business, yung tinutulugan nila, excuse me, nila Estong, yung dyan sa may bandang yung dati kong bodega na inayos lang nila. May papag si Chris doon. Si Estong naman, silang mag-anak kasi tatlo sila, naglalatag lang sa sahig. Ngayon, yun ang pinaka-asam-asam kong project mga ka-business, na maayos yun, mapapinturahan, mapalagyan ng kisame, tapos malagyan sila ng bukod na halimbawa may division yung kwarto niya, kwarto nung mag-aama ni Estong, at magkaroon din sila ng CR sa gawin doon sa likod. Ang problema kasi mga ka-business, aminin ko sa inyo, nakakahiya man, may madalas na pagkakataon na agad din ako. Kasi syempre marami rin mga bills na dumarating. So, pero ano yan, tawag nito, nag-usap na kami ni Mrs. Ka-business na yan talaga ang priority kapag medyo nakaluwag-luwag tayo, konting padyak na lang naman, padyak lang ng padyak, bira lang ng bira, at makaipon. Yan talaga ang natin, ang ipa-project natin mga ka-business. Kasi para maayos yung kalagayan nila, gusto ko maayos, komportable sila doon. Tapos yung doon sa mga nagpapaabot ng tulong, mga ka-business, maraming salamat. Yung nagpapaabot ng pambira natin, yung sa mga binablog natin, mga tinutulungan, maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo mabanggit isa-isa pero nandito kayo sa puso ko. Mga ka-business, thank you so much. So yun, may tanong pa ba ako? O baka may tanong ka sa akin? Wala na po. Pwede mo itanong. Wala, paano, ano man tanongin ko? So yun, maraming salamat sa pagpapa-unlock mo. Interview ng gamay, interview maliit. At syempre, nabigyan natin ng impormasyon yung ating mga taga-subaybay. Lalo na doon sa mga ka-business na hinahangad nila na mapabilang ka rito sa ka-business family. So ito na po. Thank you po sa inyong lahat mga ka-business. Maraming salamat po sa inyo. Ano na siya? Dito na siya. Isa na siyang tunay na ka-business family. Excuse me po. Yung boy talpak, wala yun. Ba? Boy saging. Saging papaya. Pwede pa kaysa boy talpak. So yun mga ka-business, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin today. Thank you so much. Sa panig ng mundo man kayo naroon mga ka-business, lagi kayo mag-iingat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bera. Bira! Iyon. Thank you po. Pogi mo Wow. Galit na naman si Mrs. nito. Pati yung misis mo. Hello gang. May nga po niya. I love you. Ay! Grabe. Kurma pa.